Hi! Hello! Isang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali o hapon. Anumang oras, araw ninyong pinapanood ang video ito, isang magandang araw at hapon sa inyong lahat. Siyempre pag umaga, umaga din. Diba? Andito naman tayo sa Tandaan Mo Ito! Tandaan natin ito! Brad, ano ba ang ating dapat tandaan ngayong araw na ito? Tandaan natin, mayroong ibig ipabatid ang Diyos sa atin kung ano ang kanyang nais sa atin. So, ang tatandaan natin ay mabatid natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Bakit? May mga bagay na gustong ipaalam sa atin ang Diyos kung ano ba ang gusto niya para sa iyo at sa akin, kung ano ba ang kanyang nais para sa iyo at sa akin. Ang pinakamahalagang dapat na malaman natin yung ating ugnayan sa Kanya. Kaya nga, ang ating ugnayan sa Diyos ay isang malaking pagkakataon para maipaalam sa iyo at sa atin kung ano ba ang Kanyang naisin. Kaya ang relasyon natin sa Diyos ay nakasalig sa katotohanan. Siyempre, mahalaga yan. Ang kapakumbabaan natin sa Kanya, mahalaga din. At yung pagkakaroon natin ng matapat na kalooban, matapat na puso, at matapat na buhay para sa Kanya. So yan yung pinakamahalaga na pinag-uugatan kaya't nais ng Diyos na ipaalam sa atin yung mga bagay na naisin niya. At aalamin natin, hindi man kabuuan, hindi man lahat, pero may mga pahapyaw na dapat nating malaman kung ano ang nais ng Diyos na ipaalam at ipabatid sa atin. At babasa muna tayo ng aklat sa Salmo, Kabanatang 51, talata 6 hanggang 17. Mahaba-haba nga lang ito. Ang sabi ganito, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais na ang mga paghandog sa haing sinunog di nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, buong pusong mapagtapat. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mga salita. Kung mapapansin natin, ito po'y bahagi ng mga sulat, mga likha at awit ni Haring David noong mga panahon na siya ay magkasala laban sa kanyang Diyos, sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, sa Diyos ng bayang Israel. Kaya nga ano ang sabi niya, nais mo sa akin isang pusong tapat. Ang Diyos ang may naisin sa buhay ni David na ang kanyang puso ay maging tapat sa Diyos. Kaya ano ang sabi niya, puspusin siya ng dunong na walang hanggan, ng kaalaman at karunungan na galing sa Diyos. Kasi kapag ang tao ay naging malinis ang puso at ang pusong kanya'y itinapat o naging tapat sa Diyos, pupuspusin naman siya ng kaalaman at karunungan ng Diyos. Kaya ang isa pang kahilingan ni Haring David sa ating binasa ay lumikha ang Diyos sa kanya ng bagong puso at lagyan ng bagong damdamin. At ang paghariin ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga 'di ba, ang sabi doon sa awitin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yun yung awitin na ating napapakinggan, 'di ba?
yung kanyang naisin na ang kanyang puso ay buong tapat na magmahal sa Diyos. Kaya puntahan natin ang ilang mga bagay na gusto nating puntusan sa ating pagninilay na ito na dapat nating tandaan. Ano yung dapat nating tandaan? Tandaan natin, dapat mabatid natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. May mga bagay na naisin ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang una na tanong, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? O ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Una, na nais ng Diyos sa atin ay siya ang ating gawing Diyos. Siya ang ating dapat gawin nating Diyos. Sa lumang tipan, ang pagpapakilala niya ay Diyos na makapangyarihang may likha ng lahat ng bagay. Kaya siya ay nagsasabing siya lamang ang kilalaning Diyos ng bayang Israel. Pero pagdating sa bagong tipan, inintroduce siya at ipinakilala ng ating Panginoon na hindi lamang siya Diyos, kundi siya rin ay isang Ama. Kaya ang unang dapat nating mabatid na nais ng Diyos na ipabatid sa atin ay siya ang gawin nating Diyos at Ama. Diyos at Ama. Diyos sa lumang tipan, pero pagdating sa bagong tipan, siya ay Ama. Sa lumang tipan, siya ay Diyos na manglilikha, makapangyarihan. Siya yung Creator. Pero pagdating sa bagong tipan, siya ang Diyos Ama na nagmamahal, nagmamalasakit, yumayakap, at nagpapatawad sa isang makasalanan at kumukupkup at yumayakap sa mga taong nagbabalik sa Kanya. Kaya tatandaan natin ang Diyos, layunin niya kung bakit niya ibig na ipabatid sa atin sapagkat ang tao ay Kanyang nilikha. Ang tao ay Kanyang kinreate mula sa Kanyang imahe. Kaya ang layunin ng Diyos sa Kanyang bayan o sa ating tao na Kanyang nilikha ay magmahal, buong puso na mahalin natin ang Diyos at sambahin natin ang Diyos sapagkat sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos sa sinasabi sa Exodus 34:14, di ba? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat ako ay mapanibuguin. Ang ibig ng Diyos at nais niyang ipabatid sa atin na dapat siya lang ang ating sasambahin. Siya ang dapat na gawin nating Diyos sa lumang tipan at Ama sa bagong tipan, pero magkaisa yun, iisa lamang yun. Siya ang dapat nating gawing Diyos at Ama ng ating buhay sapagkat siya ay mapanibughuin. Ayaw niya na ang kanyang bayan ay magkaroon ng ibang kinikilalang Diyos, ibang sinasambang Diyos. Ang tanong, bakit naman naninibugho ang Diyos? Bakit naman nagje-jealous ang Diyos sapagkat siya'y jealous God na sinasabi ng Biblia? Bakit? Kaya naman siya naninibugho sapagkat ang dahilan ay nakipagtipan siya sa kanyang bayan. Yung tinatawag na covenant. Kung ang kanyang bayan ay hindi nakipagtipan sa kanya sa pakikipagtipan na ginawa niya sa kanyang bayan, maaari siguro ay hindi kakikitaan ng paninibugho ang Diyos. Hindi siya magkakaroon ng tinatawag na pagiging jealous God. Yung kanyang pagiging silosong Diyos ay hindi natin mararamdaman. Bakit? Sapagkat siya ay nakipagtipan sa kanyang bayan, ang kanyang bayan naman ay nakipagtipan din, nakipagkasundo, nakipag-covenant. Hindi natin mababasa sa Biblia na ang Diyos ay nakipagtipan sa ibang bansa, sa ibang lahi, sa ibang tao, maliban sa bayang Israel. Kaya nga kahit ang ibang bayan o ang ibang bansa ay magkaroon ng ibang Diyos, hindi naman nagje-jealous ang God, hindi naman naninibugo sa kanila ang Diyos eh. Saan at kailan lang naninibugo ang Diyos? Kapag ang kanyang bayan ay kumikilala ng ibang Diyos, sumasamba ng ibang Diyos, kumikiling sa ibang Diyos. Sapagkat yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan, yun yung nagiging dahilan kung bakit siya naninibugho. Ayon sa mga pag-aaral, ang paninibugho daw ay isang sign, isang palatandaan ng malalim na pag-ibig ng tao o ng Diyos. Kaya pala, ang Diyos ay kinikilalang sinasabing jealous God sapagkat ang reason ay sumang-ayon ang kanyang bayang Israel, ang kanyang bayang minamahal, ang kanyang bayang kinupkop na makipagtipan sa kanya at nangako na sa Diyos ng Israel lamang sila maglilingkod, sila ay sasamba. Kaya kung babasahin natin ang buong kasaysayan ng Israel,
Kapag ang bayang Israel mula sa hari ay sa iisang Diyos lamang sumasamba, sa iisang Diyos lamang naninikluhod, sa iisang Diyos lamang nagtatapat at sinusunod yung kanyang mga utos, ang bayang Israel ay pinagpapala ng Diyos, pinasasaganan ng Diyos, pinagtatagumpay ng Diyos sa lahat ng kanilang laban, sa kanilang mga kaaway, sa mga kalapit bansa na ibig sumakop sa kanila. Pero mababasa din natin sa Biblia na kapag ang bayang Israel ay lumayo sa Diyos, sa ibang Diyos sumamba, sa ibang Diyos kumiling, papaluin sila ng Diyos. At minsan ang ginagamit ng Diyos na panggarote sa kanila at pangpalo sa kanila ay ang ibang bansa. Ipinapalupig sila, ipinapasakop sila, ipinadidigma sila. Diba? Ipinadidigma ng Diyos sa ibang bansa ang bayang Israel. Kapag ang bayang Israel ay kumikilala, kumikiling at sa iba na naglilingkod na Diyos. Diba? Maliban sa mga pagpapasakop sa kanila ng ibang bansa, ng ibang hari, minsan pinapadalhan din sila ng mga salot, pinapadalhan din sila ng mga dilubyo. Hindi ibig sabihin ay pinaparusahang lubos at ganap ng Diyos ang bayang Israel, kundi ginigising sila at iminumulat na meron silang Diyos na dapat paglingkuran, iisang Diyos na dapat sambahin, iisang Diyos na dapat na paglaanan ng kanilang buhay. Kaya ang gusto ng Diyos na ipabatid sa atin, ano ang gusto ng Diyos na ipabatid sa atin? Siya ang gawin nating Diyos at Ama ng ating mga buhay. Sapagkat siya ay Diyos ng pakikipagtipan, tayo na kumilala, tumanggap sa Kanya ay nakipagtipan din sa bagong tipan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Yan ang una. Ikalawa na nais na ipabatid ng Diyos at gusto ng Diyos sa atin, ikalawa ay yung tinatawag niyang ayaw niyang mapahamak ka, ayaw niyang mapahamak tayo. Ikalawa na nais ng Diyos na ipaalam sa atin at ipabatid sa atin, ayaw niyang mapahamak ka. Ano ang sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga kapag ang bayang Israel sa lumang tipan ay nagkakasala, pinapalo sila hindi dahil gusto ng Diyos na wasakin sila, kundi upang sila'y gisingin sa magitan ng pagpalo ng Diyos sa kanila, magising sila sa katotohanan na sila'y lumalayo sa Diyos, at kaya sila pinapalo ay para magbalik loob sa Diyos. At kapag sila naman ay nagbabalik loob sa Diyos, pinapatawad sila ng Diyos, nililinis sila ng Diyos, pinagpapala sila ng Diyos, pinasasagana ang kanilang mga ani, ang kanilang lupain, ang kanilang mga sakahan, ang kanilang mga alagang hayupan, pati ang kanilang mga pinagkakakitaan, pinasasagana ng Diyos. Kaya ang ikalawa na nais ng ang gusto ng Diyos sa atin ay ayaw niyang ikaw at ako ay mapahamak, kundi ang nais niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling ng Diyos. Buhay na kasama natin ang ating Panginoon. So, ang ikalawa na nais ng Diyos ay ipabatid sa atin, ano ang gusto ng Diyos sa atin? Una, siya ang gawin nating Diyos at Ama. Ikalawa, ayaw niyang mapahamak ka. Ang ibig ng Diyos, tayo ay maligtas. Ang ibig ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng buhay. Kaya nga, may naalala akong isang kwento Merong isang batang naglalaro, at habang siya naglalaro, pinapanood lang siya ng kanyang tatay. Paglipas ng ilang mga minuto, siya ay tinawag. Anak, halika rito, lumapit ka sa akin. Ang sabi ng bata, dahil siya ay busy sa paglalaro, mamaya na tay, mamaya na pa, naglalaro ako, huwag mo ko istorbuhin. Sabi ng tatay, anak, halika dito, lumapit ka ng mabilis sa akin. Dalian mo kung magagawa mo, tumakbo ka o gumapang ka ng mabilis. Dahil medyo malakas na ang boses ng kanyang ama, yung anak medyo natakot sapagkat medyo pagalit na yung sigaw at tawag sa kanya ng kanyang tatay. Kaya nagmadali siyang gumapang, at nung malapit siya, tumayo siya at yumakap sa kanyang tatay. At hindi pa man siya nakakapagsalita at nakakapagtanong kung bakit siya tinawag, ang sabi ng kanyang tatay sa kanya, anak, lingunin mo kung saan ka naglalaro.
At nang lumingon yung anak, nakita niya mayroong isang kobra na malapit ng tumuklaw sa kanya, na kung siya ay nagtanong pa at nagsabing mamaya na at nangatwiran pa dahil siya naglalaro, sabi ng kanyang tatay, kung hindi ka sumunod agad sa akin at nangatwiran ka pa, bangkay ka na ngayon sapagkat natuklaw ka na ng ahas. So anong ibig sabihin? Ang Diyos may mga panahon at pagkakataon na gusto niyang ipabatid sa atin ang mga bagay na ito sapagkat ang gusto niya tayo ay magkaroon ng buhay, ayaw niyang tayo ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa anumang ibig niya na kanyang iniuutos at ipinagagawa sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Yan ang ikalawa. Ikatlo, ano ang gusto ng Diyos sa atin? Una, siya ang gawin nating Diyos, siya ang gawin nating Ama, siya ang gawin nating Diyos at Ama. Ikalawa, ayaw niyang mapahamak ka. At ang ikatlo, na gusto ng Diyos sa atin, gusto niyang masaya ka. Gusto niya na maging masaya ka. Ano ulit yun? Gusto niya na maging masaya ka. Ang kauna-unahan daw suliranin na nakita ng Diyos sa tao na kanyang nilikha. Alam niyo kung ano ang una niyang nakitang suliranin ng tao nang matapos niyang likhain ang tao? Ang unang suliranin na nakita ng Diyos sa kanyang nilikhang tao ay ang kalungkutan. Bakit? Sa kabila ng lahat na ibinigay ng Diyos kay Adan, ang lahat ng mga uri ng hayop, mga halaman, ng mga pagkain, sa kabila ng lahat ng yun, si Adan ay nalungkot. Si Adan ay malungkot. Nakita ng Diyos yun. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Pinatulog si Adan. At pagkatapos patulugin si Adan, ano ang ginawa? Kumuha ng kadyang. Di ba? At gumawa ng isang babae para ano? Para maibsan, mawala ang kalungkutan na nakikita ng Diyos sa kanyang taong nilikha. O kita nyo? Sa lumang tipan, sa paglikha pa lamang, ang ibig ng Diyos sa tao ay maging masaya. Kaya ikaw na nanonood ngayon, magsaya ka na. Huwag kang malungkot. Sapagkat kapag ang tao malungkot, pumapangin. Diba? Pangalawang bagay na gusto ko hong puntusan, maliban sa paglikha sa tao, nang makita niyang ang tao ay nalungkot, binigyan niya ng kaligayahan para maibsan ang kalungkutan ni Adan, gumawa siya ng kawangis ni Adan sa katauhan ni Eva. Ang bayang Israel ay siguro isa sa mga natatanging bansa. Hindi ko lang sure, hindi ko lang detalye. Hindi ko naman alam ang kultura ng ibang bansa. Pero ang bayang Israel ay isa sa may pinakamaraming kapiestahan. Bawat buwan, walang buwan yata halos na walang ipinagdiriwang na kapiestahan ang bayang Israel. At ang tanong, kapag may kapiestahan ba, ano ang ibig sabihin? Hindi ba't selebrasyon? Ang kapiestahan ay pagsasaya. Ang kapiestahan ay nag-aaliw. Diba? Pag piyesta, maraming kainan. Pag piyesta, maraming handaan. Pag piyesta, maraming mga activities. Maraming mga sumasayaw. Maraming kumakanta. Maraming tumatambol. Piyeste. Imagine niyo na nga kung piyesta. Ice cream nga, piyesta eh. Diba? Piyesta. Minsan spaghetti, piyesta din. O diba yan ang makikita sa piyesta? Kapiestahan. Ngayon, ang tanong, bakit ang daming kapiestahan sa bayang Israel? Pangalawang tanong, sino ang nag-utos na sa bayang Israel ay magkaroon ng kapiestahan? Ang Diyos mismo ang nag-utos sa bayang Israel na magkaroon ng mga kapiestahan, ng mga festival. Sa Exodus, sa Leviticus, mababasa natin na ang Diyos mismo ang nag-utos sa kanila na magkaroon ng mga kapiestahan. Bakit? Sapagkat ang ibig ng Diyos, ang kanyang bayang Israel, ay palaging masaya. Ang ibig ng Diyos, ikaw na nanonood dito, sa bidyong ito, na video ko, na nasa harapan mo, ang ibig niya ng Diyos ay palagi kang magsaya.
Hindi mainam sa tao ang malungkot. Ayaw ng Diyos na ang tao ay nalulungkot na kanyang nilikha. Ang ibig ng Diyos, ikaw ay magsaya. Kaya nga, siya ay nagutos sa bayang Israel na magkaroon ng mga kapiestahan. O di ba dito sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating probinsya, pag may kapiestahan, ang saya-saya. Bakit? Kasi dapat ang tao ay magsaya. Ngunit, sabi sa Ecclesiastes 14:14, meron pa rin dapat na batayan ang pagsasaya. Kung ang ating gagawin ay hindi natin ipagkakasala, magsaya tayo. Pero kung ang ating gagawing pagsasaya ay ipagkakasala natin, hindi tama. So may tamang pagsasaya. Ang tamang pagsasaya ay yung maging masaya tayo sa piling at presensya ng Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban. Ang pagsasaya natin ay dapat nakabase pa din ayon sa standard na ibig ng Diyos. Naka-align pa din sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kautusan. So, ang ikatlo na gusto ng Diyos sa atin ay gusto niyang masaya ka. Ang gusto ng Diyos, masaya ka. May mga tao minsan, hindi naman siguro lahat, pag nagsasaya ka, ayaw nilang masaya ka. Diba? May mga tao minsan pag nag-i-enjoy ka, ayaw nilang nag-i-enjoy ka. Bakit? Kasi sila mga killjoy. Diba? May mga tao na ayaw kang masaya, kapitbahay mo, ayaw kang masaya, yung mga katrabaho mo, ayaw kang masaya, diba? Yung mga kasama mo sa gawain, minsan ayaw kang masaya. Pero ang Diyos, gusto niya masaya ka. Kaya dapat baunin natin yung kasiyahan, yung kaligayahan na buhat sa Diyos. Hindi yung ibinibigay ng tao na kalungkutan. Hindi yung ibinibigay ng tao na problema. Kaya ito yung ikatlo na dapat nating gawin na gusto ng Diyos sa iyo at sa akin, yung gusto niya masaya ka. Enjoy your life. Make each day a good day every day. Walang araw na nilikha ang Diyos na masama. Kung may mga taong nagsasabing ang petsang ito, ang numerong ito kapag tumapat sa araw na ito ay bad day, masamang araw, wala. Walang masamang araw sa Panginoon sapagkat bawat araw sa Panginoon ay bigay ng Diyos. Maganda para sa Diyos. Wala siyang nilikhang araw na masama. Kaya make each day a good day every day. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Salamat sa inyong pakikinig sa munting video ito. At kung napagpala po kayo ng video ito, huwag niyo naman kalimutang mag-like. Mag-iwan na din ng comment sa baba ng video ito. Mag-subscribe na din. At kalimbangin na din yung bell button para palagi kayong ma-update kung ako po ay may bagong upload na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan po natin, ang ibig ng Diyos sa atin, ano ang gusto ng Diyos sa atin. Una, siya ang gawin nating Diyos at Ama. Ikalawa, ayaw niyang mapahamak ka. At ikatlo, gusto niyang masaya ka. God bless and bye-bye.